Medyo maulan po ngayon ulit mga paps. Ayan, medyo madilim. What's up mga papa? Magandang hapon po. Ano po tayo? Magsasampay po tayo ngayon. May nilaban po tayo dito. Sampay natin. Medyo maulan po ngayon ulit mga paps. Ayan, medyo madilim. Ang kulim din. Ayan, malamig-lamig naman. Tapos bibili po tayo after po natin magsampay ng mauulam. Po mga paps yung mga sinampay natin ayun. Mahirapan tayo magpatuyo gawa ng umuulan-ulan, malamig. Bili lang po tayo ng mauulam natin. Yan, punta na po tayo ng grocery store. At kakatigil lang po ng ulan. Kaya medyo basa po yung kalsada. Yan, nandito na po tayo sa grocery store. Pili po tayo ng mga ulam natin. Nandito na po tayo sa chicken. Pili-pili. Ito yung parang native siya mga paps. Ito na lang siguro 149. Wala yung mabilis lumambot eh. Ito na lang. Bayaran po natin, lutuin natin. Yan, okay na po mga paps. Nakabili na po tayo ng chicken. Lutuin na po natin. Yan, nandito na po tayo sa kwarto mga paps, sa dorm. At ngayon, ito na po yung ating mga lulutuin. Yung chicken, lalagyan po natin itong sibuyas. Tapos itong ano tawag ito? Star anise. Tapos merong ito, yung ginseng. may ano siya, yung yan, ginseng, panlagay po sa chicken. Yan, ito. Lagyan na po natin. Ito po, itatry po natin ulit yung napulot po natin nung bago tayo umuwi sa Pilipinas. Yan, lagay natin. Ito po natin, dito po natin lulutuin. Palambutan. Maganda po kasi luto dito. Nugasan ko na po ito dito ko rin po nilagay sa styro. Hiwain na muna natin yung mga sibuyas. Ayan, nilagay na po natin yung chicken. Ayan, nandito na. Natin na po ilalagay itong panglagay po talaga sa chicken. Yan, merong hindi natin alam kung ano to. Tapos ito yung ginseng. Tapos meron itong parang tea. Ilagay na po natin. Ayan, may mga damo-damo. Ayan, pang chicken po talaga yan. Kasi chicken po yung nakalagay dito. Ibabad natin. Maganda pa magluto dito eh. Talagang lambot na lambot. Ay, nadurog. Lutik na yan. Ayan na natin. Pasama. Nabutas. Lagyan na natin yung ginseng. Ayan, ginseng. Tapos ito yung hindi natin alam kung tawag po dito. May gunting man pala eh. Yung ganito po siya. Tapos yan, star anise. Kala ko dati balimbing po ito. Naginupit-gupit yung pala. Talaga may puno siya. Star anise siya. Yan, takpan po natin. Tapos hiwala tayo ng sibuyas. Lalagay din po natin pagkahiwa. Sibuyas.
Ito yung white onion po. Yan, lagay na po natin sa ating pinapalambot na chicken. Yun, no? Pag kumulo na po yan, dire-diretso ng kulo niyan. Yan, yung ating pong pinapalambot pong chicken yan. Medyo matagal-tagal po ito, pero yun, nausok-usok na po yung ating pinapalambot. Yan, tikman po natin. Nilagyan din po natin natin ito yung Himalayan salt. Check natin. Ano, lambot-lambot na siya. Tikman natin. Sarap po ng lasa. Kunti pa. Kunti lang po yung sabaw natin para malasa po yung yung chicken talaga. Pinababayan lang po natin. Yan, kain muna tayo ng ng pongkan. May nabasa po ako sa comments mga paps, nagtatanong ba't po sa ating katawan, ba't daw, ano daw ginawa ako, ba't daw po ako ang bilis-bilis pumayat. Ayan. Ano ko mo yun mga paps, kung nasundan nyo po yung vlog ko, yung video ko, nung nagpapayat po ako. Pero ngayon, tayo, limitado na. Hindi na natin masyadong sinusunod yung ginagawa natin dati nung nagpapayat tayo. Ngayon, kumakain-kain na po tayo ng medyo hindi kinakain dati natin nung nagpapayat tayo. Kasi nung nagpapayat tayo, porsigido talaga tayong bumaba yung timbang. From 98 kilos to 85 kilos. Yan, 85 kilos na po ako ngayon at ngayon natin na pong mini-maintain na yung 85 kilos. Pangit na po yung medyo mababa sa 85 kilos yung katawan ko. Para na akong minsan nahihilo, minsan parang naantok, ganyan, minsan nalalambot. Pag gano'n na po yung timbang, hindi na po mat sa hindi na po mat sa katawan yung gano'n. Yung 6 flat na tapos 80 kilos, mababa na po yun. Yan, kain po tayo ng pongkan. Siguro baguhan lang po sa vlog natin si Paps yung nag-comment. O kaya minsan napadaan lang, kaya siguro tanong. Ang bigas po natin na kinakain ngayon, o dati nung nagpapait po tayo is brown rice lang po. Tapos sa company, pintang. Tapos yung kain lang po natin sa pintang pag lunch is mga 3 kutsara lang, tapos puro gulay. Hindi po ako kumakain ng mga karne, kahit anong karne. Kahit chicken, kahit yung pork, kahit yung beef, basta gulay lang. Tapos yung po yung rice na mga 3 kutsara lang, ganyan. Mahalaga malamnan lang po yung tiyan. Tapos pag nasa company po ako, oras ng trabaho, tubig. Ang bilis pang madri nung katawan pag nagtutubig. Nasa company ako is naka 2,000 cc na tubig. Everyday po yun. Monday to Friday. Balik-balik ako sa tubigan. Sa fountain. Gapon. Nadidrain. Tapos ihi ako na ihi. CR na CR. Ibig sabihin, ilalabas po yung mga toxin sa katawan. Yan. Tapos ang isa sa importante pa po is yung hindi po ako kumain ng mga may sugar. Pero yung mga sa prutas po na sugar is okay lang po. Yung mga added sugar po, yan, hindi ko po tinikman yan sa loob po ng 2 months and a half. Natiis ko po yung 2 months and a half na hindi pa ako try ng may sugar na kinakain, like yung kape na may asukal, yung mga tinapay na may palaman, basta yung may mga added sugar like yung mga milk tea, yan, di po natin tinikman. 2 months and a half po yun. At sa loob po ng 2 months and a half, ito na po yung nag-resulta.
Maintain na po natin lang. Nung umaga, pag umaga, breakfast po natin is yung ano lang. Minsan patatas, minsan carrots. Nilaga po. Portion po itlog. Nilaga itlog. Tapos sa tanghalian, yun nga yung pintang sa company. Tapos, yung mga gulay. Ayan. Tapos importante prutas po. Yung mga ganito. Vitamin C. Tapos pag hapon naman yung dinner, minsan kamuting baging, ganyan. Minsan talbos lang ng mga gulay, lalaga, ganyan. Never po ako tumikim ng matamis. Kasi matamis po siyang nakapagpataba sa katawan. Yung tinapay, may yes. Nakapagpataba po sa katawan. Tubig lang taga ako ng tubig nun. Wala akong tinikman na may added sugar na inumin. Tanging tubig lang po talaga. Tapos, pag naingisda naman, yun na. Saka po nakakarami ng kain kapag kasalo si Ka-Adventure. Yun. Ngayon po guys po sa pangisda nun. Maintain pa rin po pagkain. Alalay. Kasalo si Ka-Adventure. Minsan, gulay-gulay lang po kami ni Adventure eh. Pag naingisda, pagluluto. May luto na po tayong kanin dyan. Yung ulam na lang. Brown rice po, ang bilis po makapagpababa ng timbang. Yan, pwede na itong mga paps kasi kanina pa rin tayo gutom. Yan, sasandok na po tayo ng ating ulam. Yan. Hindi pa siya totally kulong-kulo kasi ito yung ano mga paps, palambutan. Ubayala po natin na mag-init siya na mag-init. Kukuha po tayo ng ulam kasi magutom na. Sandok lang po tayo. Asus. Ito yung pakpak. Apa tayo? Ito yung hita. Kuha tayo ng sabaw. Higupin natin. May mga lawak-lawak na ano mang paps yung pinagbalutan nung yan yung mga ang tawag itong yan noise na tanggal po yung pagkakabalot niya, bumuka. Sanok po tayo ng sabaw. Yan, magutom na rin. Apa tayo hanggang bukas natin ulam. Yan, kain na po tayo. Sabawan lang po natin. Ito tayo sa hita. Pray po muna tayo bago po tayo kumain. Binabalansa po natin yung ating 85 kilos kaya white rice naman. Malambot na rin pala oh. Nahiwa na po nung kutsara ay nasa ilalim. Medyo maganda po pala pag sa ilalim yung kuhain. Ayan. Kain po, unang subo para po sa inyo lahat. Kain po tayo. Malasa. Ang sarap pamigo po ng sabaw. Ayos po yung lasa nung may balot pa lang yun. Okay na rin. Ito po yung chicken na medyo makunat. Ayan, medyo pinapahirapan po tayo. Yung malambot pong chicken, yung 45 days, naubos na. Kaya ito nakuha natin na ulamin. At yan po natin napiling lutuin. Gawa ng maganda magpalambot yan sa ano. Parang pressure cooker.
kulay itim po yung ganyang paa. Mayroon tayo mga paps, kukwento pong kaunti sa inyo. Nung nandito po si Kabida, mayroon pong nag-message sa atin. Saan na yun? Ba? Wala. Tagal na yun. Siguro nasa 1 buwan na po. At ngayon ko lang po sasabihin to kasi mamaya po natin papaliwanag. Kasi may isa rin tayong video na napanood na kasama si Papa John na kausap siya nung kumakain sila. At unahin natin itong nung nandito si Kabida mga paps. Di na po natin lang i-mention kung sino siya. Yung kumbaga number 22. Basahin niyo po ng dalawa. 22. Yun po yung nag-message sa atin. Pangalan niya po yun. 22. Kung magaling ka mag-pick up, yun na po yun. Nag-message po siya sa akin. Ito po yung yan screenshot po natin. Ito po yung nandito sa Kabida na tinanong niya. Sabi niya, punta kayo dito sa Saturday, sa Sabado daw. Nag-reply ako. Nagulat ako kasi bigla siya nag-message sa atin sa tinagal-tagal ng panahon. Siguro nasa ilang buwan na yung hindi kami magka-message nun. Wait lang po mga paps, sa atin na pong halos 1 taon din pala. Nasa 1 taon din po bago siya nag-message sa akin nagparamdam. Yan. Ito po yung unang message niya, nagulat ako. Nag-message siya, punta kayo sa Saturday. Nag-reply ako, oo. Yan. Atin po tatakpan yung mga dito, yung mga na-mention niyang name, tapos na-mention ko din name. Tatakpan po natin para sa ating seguridad. Yan. Tapos sabi niya, sige, habol ako sa Sabado. Tapos ito, may sabi ko sa kanya, bukas sa Makakay, may sinamahan sino ba yun? Sinamahan basta may pinapasama sa kanya, sabi ko, sama ka dito kay yan, para sa pag-fishing. Sabi ko, punta siya dito. Tapos pagpunta niya na lang dito, ibig sabihin pagpunta ko doon sa Changwa, sa bahay nila Papa John. Yan, doon. Tapos yan, dito na ako nagulat sa kanyang sinabi na to. Sabi niya, ibalato nyo na lang sa akin ang grupo ni D. Yan, si D. Ibalato nyo na lang sa akin ang grupo ni D. Sa akin. Yan, sabi niya. Tapos tinanong ko siya, ano ibig mong sabihin? Hinihingi niya, ibalato daw yung team, yung grupo ni D. Tapos sabi niya, dito na pa ako nagulat ng lubusan. Gawan nyo ng maganda title ang pagkikita natin. Ibig sabihin, may plano po yung pagkikita namin sana. Para daw mag-viral. Yan. Tapos ang sabi ko, wag na. Pabayaan na natin sila. Sabi ko, para wala na maging issue po. Yan. Tapos sinabi ko pa dito, pabayaan na natin, minsan tayo nagamit. Yan. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat, sabi ko. Tapos, nag-reply siya, sige, basta bigyan nyo ng maganda title ang pagkikita natin. Mag-viral yun. Ilalatag ko ang 2 pamanti ko. Ibig sabihin sa dagat po yun. Ilalatag sa dagat. Tapos yun pa, basta nagkita natin, dapat matindi ang thumbnail na gagawin nyo. May plano po talaga na for the content talaga. Gusto ko pa gumanti kay NE. Yun na lang po. Hindi po natin may mention kung sino. Gusto pa daw niya gumanti kay NE. Isang pagkakataon na lang. Pagbigyan mo lang ako. Ayan, nakikiusap siya na pagbigyan ko daw ng makaganti siya kay NE. Alam mo, siya sumira sa akin at sa team. Yun. Di ako papayag na di ako makaganti sa kanya. Talagang matindi po yung galit. Pagkatapos siya maghuhugas ng kamay para iwan sa ere, simula noon, pangingitan namin. Ibig sabihin, nung nagkita-kita, nung nag-meeting, nag-overnight camping siguro yon. Nung
nagsimula yung issue. Simula ng pagkita namin, baka daw ako magalit. Yan. Dito kayo sa dagat, gusto mo pa gumawa team. Ibig sabihin, planado paggawa ng team. Para kaw mamuno, para daw may maging leader. Para kaw mamuno. Sa amin, nagkagulo na, iwanan mo kami dito. Ganito na lang, kilala mo ko kahit kailan. Inidulo kita vlogger. Sa mama lang ito sina in daw. Sa mama lang ito sina in nagkagulo lang. Ibig sabihin, nung grupo po namin is medyo okay. Tapos yung dumating daw si NE, nagkagulo lang daw. Tapos gumawa daw ng team para daw mayroong mag-isang leader. Ito si NE ang target ng channel ko, hindi ikaw. Lahat na parinig ko si NE gusto ko patamaan. Ibig sabihin, yung mga patama daw niya is hindi daw abot sa akin, abot kay NE lang. Hindi daw ako ipakay ng kanya channel. Yun po yun. Yun po yung dati na nagbuo din sila ng team. Yan. Ito po nagsimula yung team, tapos nagtayo-tayo na leader. Yun, dito na po tayo bad ka sa nung napanood naman natin yung video. Kain po muna ako. Tigas. Ngayon po lumalabas sa isip ko na talagang for the content, for the gamit po talaga tayo. Gustong gusto talagang ginagamit yung mga issue. Hindi po pumayag na makapagkita sa kanya para mag-vlog, mag-content, para pag-usapan na naman po. Umuwi po agad ako nung gabi para hindi na po kami pang-abot, para hindi na magawa ng content ng tutumbok na para mag-viral. Tapos napanood po natin yung isa pa na ginawa niya na about sa paninira po sa akin, yung sinabi binabalik daw yung tilapia. Tapos nagmura pa siya doon, talagang malutong po yung mura niya. Sasabihin niya dulo daw niya ako, tapos yung sa isang video minumura ako, yung siraan na binabalik daw yung tilapia. Sinong loko-loko na babalik yung tilapia matapos hulihin natin, babalik natin, di ba? Ang dali na pong gumawa ng gano'n na sasabihin lang kahit sino pumayang isda. Kahit siya, pwede din natin sabihin na yung mga inuhulin sa dagat, binabalik din. Di ba? Ang dali gumawa ng kwento. Yung dami-dami na huli na yon, ibabalik po sa dagat. Pwede ko din po sabihin nyo na binabalik din niya yung mga mga nahuling isda, like mga banak, mga bangus, pag sobrang dami. Lahat po, pag magbabalag tayo, magkukontent po tayo, magiging isang content creator, dapat po walang siraan, walang hilahan pa baba, dapat hilahan pa taas. May natatandaan po ba kayo na na ako o nang gumawa ng issue? Di ba wala po? Lagi ako inuunahan na gawa ng issue. Like yung kay D. Yung una, sabi niya ako daw yung troll. Pero napatunayan natin na hindi tayo yung troll. Napatunayan natin. Nag-vlog tayo, tapos sinabi natin na kapag napanood ni ma'am, gano'n lang din natin mention din si ma'am kasi madadamay pa. Tapos yan, napanood ni ma'am, tinawagan tayo ni ma'am, kaya nagkalinawan. Kasi in-upload ko po yung video na yun, yung pag-uusap namin ni ma'am para malinawan po yung mga yung mga nakapanood sa about sa gawa-gawa ni D na kwento-kwentong paninira po sa akin na ako daw ay troll. Ayan, lumabas po yung totoo na hindi po ako yung troll na binibintang sa atin. Tapos nag-uusap kami via live.
nakakuha ng pagkakataon, tumama yung views, inulit, gumawa na naman ng panibagong sira ko na naman. Nangutang daw naman ako sa kapatid ko na para sirain yung kapatid. Ano ba? Nangutang daw ako sa kanya para sirain ko daw yung kapatid ko. Sinong loko-loko nang gagawa nun? Hindi minsan wala kinuntin na na nangutang ako para sirain kapatid ko. Sinasabi ko lang po ito, binabalik ko po yung para sa mga kalinawan. Kasi wala po natatanda na ako yung unang gumawa ng issue. Ako unang gumawa ng way para magkagulo-gulo. Tapos yung nasa Pilipinas ako, may in-upload din si Bro Alvin about sa mga bills naman. May salin-salin ng baso, may ganyan-ganyan. Yung paliwanag ba? Hindi rin po ako nauna ng gawa ng issue na yun. Lagi po ako inuunahan ng gawa ng issue. Ang sa akin lang sana, private na usap, hindi yung ipapublic. Imbis na private, yung pinapublic, pinagkakakitaan. Sama-sama po tayo na na papahiya pa ganun. Kasi public po yan, di ba? Panood ng kahit sino mag-click ng video. Kasi ito na yung kay Papa John naman ni Tuto. Kumakain sila ng supas. Pumunta si Tuto nung kailan ba yun? Hindi natin matandaan. Nung nagluluto si Papa John ng supas, pumunta si Tuto, may daladalang tuyo at yung bigay ng sponsor na sombrero. Tapos yun, kumakain sila, nagkakwentuhan. Gusto daw, maganda yung ni Papa John, maganda po yung niya, yung purpose niya, yung pagkakasunduin kami sama-sama. Ibabalik sa dati. Maganda po yun. Ang gusto ni Toto magkaayos. Yun yung sa akin kasi pupunta daw sila next week ang sabi, ibig sabihin sa Sabado. Yan. Walang problema po sa akin kung magkikita. Walang problema po. Ang ayaw ko lang po is yung baka naman pagkatapos ng lahat yung pagtitipon-tipon na naman, gagawa na naman po ng issue. Yung gagamitin ka lang, yung sisiraan ka na naman, yung mumura-murahin ka, tapos sasabihin yung mga tilapia binabalik. Sila naman may isda, sasabihin tilapia binabalik. Nagawa na rin tayo natin ng sinabi nila yung tilapia daw lasang kanal, sinabi din nila yon. Sinabi nila lasang kanal. Natuwag pong ganun. At kung magkukontent, yung lang talaga, yung ikakasiyan ng mga viewers. Yung po yung siraan na siraan. Kayo po ba, may natandaan kayo ako yung unang gumawa ng issue? Di ba lagi ako pinupukol ng mga issue? Ako lagi inuunahan. Sino ba tayo para hindi sumagot, di ba? Gaya ng sabi ni Papa John, sa public ako tinira, ibig sabihin, dapat may rin ako sumagot. May karapan din ako sumagot para i-depensa ko din sarili ko. Yung iba naman, kapag sumasagot ako, sabihin, mayabang na, ganyan-ganyan, kung ano na. Papaniwala na agad yung mga yung unang narinig. Kaya humahanga po ako sa mga mga viewers ko nagtatanggol sa akin, mga abogado. Ayan. Sila Ma'am Netlaw, sila Ma'am Inka MP, basta marami po sila, yung mga hindi ko pa na-mention. Thank you very much po sa inyo. Yung mga talagang kilala po tayo. Masaya na ulit ko po. Hindi po ako yung unang gumagawa ng way para magkagulo-gulo. Sa akin lang,
Madali po magpatawad, madaling may balik yung dati, pero yung tiwala, wala na po yun. Kung pupunta po sila dito sa ilog, wala pong problema. Diyan lang po, para sa public mo po yun, hindi po para sa akin lang. Para sa lahat po yan. Kung maingisda sila, hindi po natin pagbabawalan. Basta wala lang po siraan. Wala lang inggitan, walang masay, walang walang hilahan pababa. Kasi pare-paras po tayo FW, pare-paras tayong malayo sa pamilya. Hindi ko kayang yung ako una mong gagawa ng way para masira isang tao. Hindi ko kaya. Sumasagot lang ako base po sa mga sinasabi po nila. Kung private niyo po ako tinira, private din po ako sasagot. Kung public po ako tinira, public din po ako sasagot. Pangit niyo po yung nanahimik mga paps. Masabihin guilty. Minsan sumagot ka rin po. Ubusan natin to At yung binasa ko po kanina personal message, may po siya, may intention na gamitin din po ako para mag-viral, para masirain na na tao, di ba? Kung iba-iba po ako, kung habol ko po yung content, tinanong ko po yun, yung pinatulong ko po yung sinasabi niya para mag-viral, para masira po sila. Kaso hindi po, sabi ko, pabayaan na lang, pagpasa Diyos na lang. Minsan, tama na yung minsan nagamit. Kasi kung pumayag po ako noon, magkakagulo-gulo na naman. Ang gandang balita, kung gusto makapag-ayos ni Tutok, okay lang po sa akin. Sama mga isda, okay lang. Basta yung tiwala, wala na po. Mahirap pong ibalik yung tiwala.